Ciao, out para sa girlfriend ko na si Justin Harkyo. I love you. Oh my God. So yun, nandito tayo ngayon sa ating random criminology quiz, which is ganun pa din yung ating mechanics. Magtatanong tayo sa kanila and syempre meron silang prize na makukuha sa atin. Actually maliit yung prize natin, but then the essence of the video is nakatulong tayo sa ating mga future criminologists as well as nare-refresh din yung knowledge nyo. So okay ba sa atin yan, tol? Ay, pero bago yan, pakilala muna, tol. I'm Gino Lubrique from Northwestern Visayan Colleges. I'm Rolly Silorio from ASU. My name is Rizon Sibiano from NBC. Okay, so now, yung unang tanong natin is punta tayo sa research natin or criminological research, no? Alam naman natin yung research natin is a problem solving activity. So generic pa yan, pero pag sinabi natin scientific investigation in relation to criminality, causes and behavior, magiging criminological research siya. Now, ang tanong ko sa inyo, kung ang qualitative research is non-numerical siya, kumbaga exploratory siya, narrative siya, that is qualitative research. Ano naman yung research which is with the application of tinatawag nating statistical treatment na kung saan numerical siya in nature as well as presented in tables and graphs. Ano naman ang tawag doon na research na sinasabi ko? Ano ito? Quantitative, sir. Quantitative research, sir. Quantitative research, sir. Okay, that is the correct answer, quantitative research. Tandaan lang po natin, kapag numerical in nature, represent graphs, tables, that is po quantitative research po yan. Pero kapag non-numerical naman siya, exploratory, that is qualitative. Okay, nakuha. So dahil dyan, meron kayong ano tol, 50 pesos, sabihin nyo lang mamaya yan. Yun. Okay, so punta tayo sa pangalawang tanong natin. Yung pangalawang tanong naman natin is, punta naman tayo sa ano natin sa mga barriers. Okay, tandaan lang po natin ha, na po yung pong ating barriers, ang sabi po ng ating aklat, ang gamit lang niya po is to delay the access of intruder. So ibig sabihin, wala pong 100% na barriers na hindi talaga makapasok yung intruder natin. Ang purpose ng barrier is to delay the access. Ibig sabihin, at least malang mabagalan natin. Now, sa pinag-aralan natin sa barriers, meron din tayong mga line of defense. Okay, meron tayong first line of defense, second line of defense, saka third line of defense. Tol, pag sinabi nating first line of defense, yung gate natin, yung mga perimeter fences natin, that is first lines of defense. Now, ang tanong ko naman sa inyo, magbigay kahit at least to na example lamang ng second line of defense. Kahit dalawa lang. Second line of defense. Sige, isa. Door, sir. Ikaw, tol. Window, sir. Okay. Window, sir. Okay, so dalawa lang kasi hiningi ko. So, pasok ngayon. Yung pintuan, yung bintana, even yung roof natin, that is considered yung mga grills, tinatawag din natin yung second line of defense. Yung first line of defense, yung una natin makita, which is the gate or the perimeter fences. And syempre, yung third line of defense natin, yun naman yung cabinet, apparator, yung nasa loob na po ng ating kwarto. So dahil yan dyan tumpak yung tol, meron kayong another 50 pesos sa total of 100,000. Okay, so yan, thank you so much. And syempre, shout out nga pala sa videographer natin, kay Sir Donato. And syempre, shout out si BRC Aklan. And syempre to, shout out din muna tayo. Shout out sa parents ko, sir. Shout out sa family ko, sir, at sa ASU Criminology, sir. Ciao, out para sa girlfriend ko na si Justin Harkyo. I love you. Yan, thank you. Thank you.